Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Monday ulit, April 13, 2026. So taas baba yung galawan ng index natin kasi lumabas na yung first na result ng discussions between Iran at US, diba, dun sa bandang Pakistan. So unfortunately, hindi maganda yung usapan. Hindi po sila nagkasundo. So sinasabi ng US, ayaw ng Iran na tanggalin yung kanilang nuclear program. So yung mga demands nila hindi ma-meet. Kaya walang nagawa yung market natin kundi magkaroon siya ng pullback. So ganun din naman yung galawan sa US market at saka global markets natin. So naglaglagan din. Ang maganda lang, so negative 0.72% lang yung galawan natin kasi wala pa rin namang advice yung US kung aatake ulit sila sa bandang Iran, di ba? So parang ang tentative na gusto nilang gawin, ituloy yung blockade doon sa Strait of Hormuz. So, ibig sabihin, yung mga gasolina natin, magtataasan na naman. Pero may rollback, di ba, na sinasabi si BBM naman sa bukas yata yun, magkakaroon ng rollback yung price ng gasoline. Pero ewan natin kung babalik din sa bandang taas. So, most likely, gano, kasi ibablock na naman yung passage ng mga oil tankers natin. Okay, so basically yun yung pinaka-summary ng galaw ng market. Kaya nag-drop tayo. So, nag-close yung index ng 6,054.05 and then meron pa rin tayong additional na 216.89 million na net foreign sales. So in total, more than 4.2 billion pa rin po yung net foreign sale yung market natin. Kaya hirap na hirap pa rin yung mga blue chips. In fact, laglagan ulit yung mga blue chips natin for today's trading natin. So may mga gumalaw, yung mga small caps natin. So sila yung nanguna dito sa market. Ayan. So DHI yung pinakauna dito sa listahan ko, nag-up siya ng 7.56%. So meron siyang 7.94 million na net foreign buy. So ito, umaatake, di ba? Halos pa-breakout ulit si DHI. May mga nabasa ulit tayo na article about kay Mr. Consoji, di ba, na itutuloy na tong project nila sa DHI. Tapos si BSE, nag-up din siya. So nag-spike ng konti. Hopefully, breakout candle yan. Nag-up siya ng 6.84% and then meron siyang 17.08K net foreign sell. SPNEC, tuloy pa rin yung kanyang galawan. So tumataas pa rin siya. Nag-up siya ng 3.45%. So, breakout to na nakaraan, di ba? Meron siya 618K net foreign buy. Tapos si Maynilad, bumabalik yung galaw, 2.17% up. Meron siyang 7.64 million net foreign buy. Tapos si PNB, nag-up din siya ng 4.38%. Meron siyang, parang breakout din to 35.45 million net foreign buy. And then sa big caps, ito yung pinakauna na nalaglag si GGS. So naputol yung uptrend natin. Nag-drop siya ng 5.23% and then meron siyang 23.31 million na net foreign sale sa market natin. Okay? So papitik-pitik lang yung ibang mga stocks. So disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lamang po to. So huwag niyong gagamitin as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron pong risk na involved sa market, due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto yung bilhin. And then, as usual din, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel or kung gusto mo join ka dito sa trading group naman natin. Okay? So, yung mga subscribe as usual, maraming salamat po sa mga viewers sa market natin, company reviews. So, nag-aral ka ba over the weekends ulit, mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, fundamentals, human risk management, and PSC, stock market studies, yung mga basic learnings po natin sa market naman. And then follow mo din po ako dito sa ating Palawi Trader Crypto ko to para sa mga play to earn games, cryptos, ayan. So mga trading platforms, nagre-review tayo dyan related sa cryptocurrencies. Social media, Facebook account na Palawi Trader para updated ka sa mga posts natin. Follow mo na lang po and then or dito sa Facebook page. Tapos sa Twitter, tingnan natin. Konti lang din yung balita na i-post ko for today. So, ito yung sinasabi ko kanina, magbababa ng presyo ng gasolina. Then Marcos Jr. scraps excise tax on LPG kerosene. So, malaking tulong yan, di ba, para bumaba yung presyo. Pero syempre, hindi pa rin niya kayang babaan yung presyo ng mga
langis, di ba? So refresh ko siya para lumabas yung summary ng Philippine Stock Exchange natin. Alam ko na post ko na pero parang hindi siya lumalabas para makita natin yung summary ng index. Okay, dito muna. So foreign funds bought, Metrobank, PNB, Security Bank, DHI, ASEN, HP, Manila Water, AC, Aboitiz, AGI, Alicrit, MRC, Globe, Cebu, ICT Mac, STI Plus, APX Nickel, at saka si Felix Mining. So foreign funds sold, BDO, BPI, FGen, Meralco, Petron, CNPF, DNL, Emperador, IMI, DMC, JT Cap, A-Rich, PhilRich, Dito, Tel, Converge, Bloomberry, Web, Pure Gold's, Robinson's Retail, Wilcon, AP, and then OGP. Okay, so ito yung pinaka-closing natin. Konti lang yung yung berde sa market natin. So Aboitiz Equity Venture ba nag-spike to 4.03%, ASEN 2.02, ICT 1.94%, AC 0.18%. And then sa mga nalaglag, GGS minus 5.23%, BDO minus 4.7, lalaki yung mga drop, no? Jollibee, minus 4.48, URC, minus 3.23%. So marami yung mga nalaglag for today's trading natin. Saan yung Philippine Stock Exchange? Hindi ko yata na-repost. Ayan. So, and then yung first half ng trading natin, may na talaga sa umaga pa lang. So, actually, mas malakas pa sa negative 0.7 kanina umaga, more than 1.2, 1.4 yung napansin ko na drop ng index kanina umaga, di ba? So ASN 1.68, Aboitiz 0.67. And then plus, ano kayang closing nito si plus? Minus 4.29, BDO minus 3.4, Jollibee minus 2.95%. Ayan. So medyo ano pa rin yung mga index natin. So ba't hindi lumabas si ano? Alam ko na-repost ko yung summary ng saglit. Nando kasi makita natin yung yung kung sino-sino yung mga index natin na tinamaan. Alam ko si property, yung pinakamalakas yung tama kanina. Ayan, na-repost ko naman siya dito. So anyway, silipin na lang natin dito. So basis summary, 216 million net foreign sale pa rin. So lumalabas pa rin po sila. And then pinaka-tinamaan dito is finance pala. Negative 2.35% at saka si property negative 1.54%. Pero si services, nag-up siya ng 1.02% kasi berde si si ICT. Ayan. So siya yung nakita ko na gumalaw sa mga big caps. IDC income fell 27% in 2025. DHI, SEC at saka DMC. So elected chairman, Dominion Holdings, further solidifying strategic mining alliance with the C family. Meron yata silang mga disclosure dito. Led the successful incorporation, DMCI Holdings. Okay, asan dito si DHI natin. Okay, so nabanggit lang si DHI pero ayan. So kaya po siya pumitik for today's trading. SCC, so katapusan ng April 'yon, 'di ba, yung bidding. SCC monitor Maynilad accumulate sabi ni Day Market Securities. Palmac at saka si Cebu Pacific expansion, 2 times weekly via positive for revenue fill. Dubai and Doha cut until May 31. Net capacity impact is flat on ceasefire outcome. Watch fuel cost trajectory. Okay. So, hindi pa rin maganda yan, most likely. ASEAN expects robust growth this year despite Middle East risk. San Miguel, infrastructure of San Miguel has been awarded 7 billion Boracay Bridge Project. Ali, enhancing transport and mobility across its states. And then ito yung yung pinag-usapan natin. US forces to begin blockade of maritime traffic at Iranian ports. Ayan. So kumikita kasi si Iran doon sa mga dumadaan sa Hormuz, di ba? Kasi nga meron siyang tax, di ba, na ini-implement. So yun yung iniiwasan ng US ngayon. Okay, so hindi pa rin maganda yung galawan dito sa giyera. Ang maganda nga lang, sabi natin wala pang announcement kung atake ba ulit yung US sa Iran. Okay? So, patalasas po ulit yung ating Patreon channel, yung mga gusto ng guide sa trading. Gusto nyo sumali sa group. Check mo lang po yung ating Patreon channel. Okay? So, punta tayo dito sa index. Kulong na naman tayo kasi laglag. So, yung gap pa rin ng pinaka-resistance, 6.2 o 6.197. 6.2 na lang.
Tapos yung pinaka-support, hindi natin tatanggalin sa 5.8. So, posible yan, lalo na kung patuloy pa rin na lalabas yung mga foreigners natin. Ayan. So, lumalabas, bearish pa rin yung mga indicators natin kasi nauntog siya ulit to. Bumaba dito sa RSI 50. Okay, bukas natin malalaman kung may bounce. So, okay pa naman yung itsura ng MACD, pero susunod din siguro to. Kasi nauntog na naman tayo dito sa RSI 50. So, 6,054 ang closing ng index, negative 0.72% and then 216.89 million net foreign sell. Okay? So, silipin natin yung mga winners. So, alam ko si DHI yung pinakamalakas dito yung galawan. Wala na naman tayong internet. Nag-up si DHI ng 7.86%, si BSC 6.84%. So, merong malalakas na galawan sa mga small caps. No? PNB 4.38% nga, yung may volume na lang hinahanap ko. 4.03% up si Aboitiz Equity. SPNEC, ito medyo magandang galaw. 3.45%. Tapos si Manila Water, breakout din pala. 3.1%. Grabe ang init sa Pilipinas ngayon. Maynilad, 2.17%. ICT, ito yung nagpagalaw sa services. So, pa-breakout, 1.94%. Tapos si Petron, 1.73. Tama-tama kaya itong mga oil natin para gumalaw ulit. And then si Apollo, 1.37%. So, konti lang yung gumalaw. Mas marami siguro ang bumagsak. CIC, minus 7.89. Pero ex-date, 7% yung dividends. GGS, ba't kaya nag-drop to? Negative 5.23%. Union Bank, minus 4.79. Yari din si Union Bank. BDO, minus 4.72. Jollibee, minus 4%. Ang dami nilaglag. Cebu, minus 4% ulit, syempre. Tapos si Lode, walang volume. Robinson, minus 3.8%. Okay? So, mas marami po yung laglag for today's trading. Silip tayo dito sa galawan sa global market. So, mapula ulit. S&P Futures, minus 0.63. Dow Futures, minus 0.5. Tapos si Nasdaq Futures, minus 0.66%. Ayan. So, mix yung galawan ng US kagabi or rather Friday. Tapos sa Europe, laglag lahat. And then dito sa Asia markets, mix. Pero mas marami po yung laglag din. So pangit din yung galawan dito sa global markets. Crypto, ganun din, bumaba din siya, no? Pero konti lang. So si Bitcoin nasa 70.7K ngayon. 73K to nung weekend. Ethereum 2.18. Si BNB, ayan, bumagsak na. 597, XRP 1.3, Sol 81 ulit at saka si Dodge 0.09. Okay? So balik tayo dito and quick review sa mga trending stocks. Okay, so unahin natin si DHI. Buti po to si DHI. Dumidiretso kahit na tuloy pa rin yung negativity doon sa bandang Iran. So ayun, parabolic na yung galaw niya. Anytime pwede pang magkaroon ng breakout. So tingnan natin bukas. Malam mo, ito na yung inaantay ng mga traders natin kasi parabolic yung kanyang pinaka-price action. So kung sakaling may breakout, sukatin natin yung parabolic galawan niya. Yung pinaka-next na resistance nandito sa bandang 9.7. So yan na lang, tatandaan natin during the trading day kasi hindi pa naman naka-breakout yung price action. Pero may tendency, di ba? Kasi may volume siya kahit pa paano 40 million. So medyo madami-dami na yan ngayon. So nag-close siya 8.25 up ng 7.56%. And then meron siyang 7.94 million net foreign buy. Okay? Next, BSC. Alam ko may balita to kanina, parang hindi ko yata na-repost. Pero may news siya kanina, nagparamdam si BSC natin. So tingnan natin kung aabot siya dito sa 0.1389 kasi meron siyang trading range, di ba? So may mga spike siya eh. Ayan. So panalo pag natuloy yung mga spike na galawan, pero ito na muna dito sa 0.1389 yung nakita natin na pinaka-next na resistance
level niya. So, bumalik siya ulit dito sa bull side ng RSI 50 and okay din yung galaw ng MACD formation niya. So, tignan natin baka laruin to. So, nag-close ng 0.1250 up na 6.84% and 17K net foreign sell. Okay, next, SPNEC. So based dito sa galaw niya, pa-breakout na rin si SPNEC, panalo yung mga holders natin. Ayan, natuloy na rin yung galaw natin and on the way na siya para mag-breakout to resistance muna 1.63. So breakout level din yung pinaka-support dito sa 1.4 level natin. Medyo overbought na siya ng konti. Meron siyang momentum na pinapakita kasi yung volume niya. Medyo maganda rin, di ba? So 35 million yung volume natin sa kanya and bullish yung RSI natin. Okay? So nag-close siya 1.5 up na 3.45% and 618K net foreign buy. Okay? Next, Maynilad. Maganda rin yung galaw ni Maynilad. So bumabalik yung niya, yung uptrend niya. Ito panalo. Since IPO, hindi na siya bumaba dito sa trend niya, di ba? MA20. So tignan natin kung didiretso siya ulit dito sa bandang taas. So pinaka-resistance yan dito sa around 23. Ayan, okay din yung setup niya, oh. Ganda. So yung mga nag-accumulate panalo dito kay Maynilad, nag-close siya 21.2. Tama-tama siguro ngayon mataas ang tubig kasi mainit sa Pilipinas. So 2.17% up and then 7.64 million net foreign buy. Next, PNB. May konting pa-breakout si PNB. Pero yung ibang banks natin, di ba? Nalaglag sila. Ayan, breakout yung candle. So, on the way siya sa first resistance. Malapit dito sa 64. Uptrend ba to? Sideways yung overall picture ni PNB natin. Okay? So, anyway, may chance mauntog ulit o umabot ulit mag-retry sa 64 or dito sa around 67 level. Okay din yung niya, yung galawan dito sa RSI level niya. Okay? So maganda yung galaw niya. Okay din yung RSI level. So nag-close 60.8, up siya ng 4.38% and then 35 million net foreign buy. Okay? So good. Next, GGS. Okay, laglag muna yung mga alaga ulit natin. Kala ko didiretso na to magre-retest dito sa bandang taas. Pero unfortunately, nauntog siya dito sa 29.35. So kailangan ma-retest yata yung MA 100 natin. Malakas din malakas na sa kanya to na net foreign sell, diba? Kasi wala naman masyadong net foreign buy. So bumabalik tayo below RSI 50. Okay pa naman yung MACD. Tingnan natin kung meron siyang bounce for tomorrow's trading. So nag-close siya 27.2, negative 5.23% and 23 million net foreign buy. Okay? So mukhang wala pa rin yung inaasahan natin na breakout dito sa 6,200. So nakadepende talaga dun sa flip-flop dun sa nangyayari dun sa Middle East natin. So yun na lang ulit babantayan natin. And syempre yung palitan kasi 60 pesos na yata yung 1 USD. So mahina yung piso. Tapos mataas yung inflation. Hindi makagalaw tuloy yung mga alaga natin. Okay po. So yun na lang muna. Tingin ulit tayo bukas. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe ulit dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Join ka sa group kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali ka lang po sa group natin. Okay po. So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.